Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po may mga tao pa rin talaga na yung basihan sa pagpili ng motor ay yung mabilis. Pero dahil nga po sa sobrang mahal na ng gasolina ngayon, may mga tao nga po na mas pinipili na lang nila yung motor na matipid sa gasolina. At isa nga po sa mga motor na pinakamatipid kumonsumo ng gasolina dito sa atin sa Pilipinas, wala iba nga po kundi yung Yamaha Sight na ayon nga po mismo sa claim nila, umaabot daw ng 129 kilometers per liter. Hindi ko lang sure kung drawing ba or picture. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, alam nyo ba na bukod nga po sa Yamaha Sight, meron pa pong isang motor si Yamaha na talagang napakatipid pagdating sa konsumo ng gasolina. At ito nga po ay ang kanilang Yamaha Fin 115i. So bali ang motor nga po na ito ay hindi naman na bago. Yes po, matagal na po siya nag-i-exist. Siguro mga 2019, kaso lang wala pa po siya sa Pilipinas. At ngayon nga po naglabas na naman sila ng updated model. Ganon pa rin yung itsura, kaso lang tinawag nga po nila itong Yamaha Fin Special Edition. Kung titignan nga po natin ang itsura sa motor na ito, para nga po siyang may pagkakawig doon sa Honda Wave 125i. Nakatulad nga din po sa motor na ito, available sa bansang Thailand at wala po sa Pilipinas. Sa panahon nga po ngayon, ganitong klaseng motor talaga yung kailangan natin, matipid sa gasolina. Pero kung marami ka naman pera, wala kang problema. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang napakalupit na Yamaha Fin 115 na mayroong 114 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 9.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 8.9 horsepower at 7,000 RPM, 9.2 Nm of torque at 5,500 RPM. Na ayon nga po sa mga tayo na nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 110 kilometers per hour. Pero kapag dinala nila sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 130 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 96 kilometers per liter. So para nga po sa isang 115cc na kumukonsumo ng ganun, napakatipid na nga po talaga nun. Dapat talaga nasa Pilipinas na yan. Ang sukat ng kanyang gulong 70x90x17 sa harap at 80x90x17 naman sa likuran. Syempre pares na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang UBS or Unified Braking System na bagong feature nga po na nilagay nila dito sa motor na ito. Kaya siya naging special. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 775mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. At oo nga pala, ito po ay 4-speed lang. Yung cambio niya hanggang kwarta. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din at naka-bad type naman yung kanyang mga signal lights. So yan nga din po ang isa sa mga nirereklamo ng mga tao doon sa Thailand. Bakit daw kasi hindi pa ginawang LED? O diba, nagrereklamo din sila. Ang kanyang hitch panel, syempre ito po ay naka-analog pa din. Analog siya pero maganda naman yung pagkakagawa nila. At katulad nga po ng inaasahan, hindi po ito nakakilis. Disusi pa din po yung gamit-gamit sa kanya. Hanggat gumagana, walang problema. At oo nga pala, yung makina nga po na ginamit dito tapos yung ginamit doon sa Yamaha Sight ay halos magkaparehas lang po. Kaya kung matipid yung Yamaha Sight, matipid din po itong Yamaha Fin. Pero mas gwapo lang tong Yamaha Fin. No offense doon sa mga naka-Yamaha Sight. Pero dito, alam kong hindi kayo ma-offend dito sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na YSS brand. Kaya nga po ito special edition na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre ano pa ba? Meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan
ng Stallion. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. At regarding nga po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakarga ng 49,900 Thai baht na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 85,000 pesos. So ano sa tingin nyo mga brad? Mahal ba o mura? Kasi yung Yamaha Sight nga po nandito sa atin nagre-range lamang ng 60,000 plus. Depende nga po sa dealer. Pero syempre yung 85,000 nga po na yun, presyo lang naman yun sa bansang Thailand. At kapag nilabas nila sa Pilipinas yan, panigurado magbabago din yung presyo niyan. Siguro 100,000. Hindi, joke lang. At ngayon nga pong parating na 2025, syempre, isa yan sa mga aabangan natin kung dadalhin na nga ba talaga nila. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na naman sa baba. Keep bye.